Lahat tayo ay may kanya-kanya at iba-ibang paglalakbay na ginagawa sa ating buhay araw-araw. Ang paglalakbay ay meron kang mga makakasalamuha na mga panibagong tao na magtuturo sa iyo o kaya naman mabibigyan mo ng mga advice na natutunan mo habang ginagawa mo yung paglalakbay mo. Mount Everest. Mount Everest. Mabagal man o mabilis yung pag-usad ng pag-abot ng iyong mga pangarap o kaya pagpunta sa pangarap na nais mo para sa sarili mo o kaya sa buhay na pinapangarap mo para sa pamilya mo, ay lagi mong tandaan na darating din yung panahon or oras na ipagkakaloob din sa iyo ng Diyos yun. Kaya paghirapan mo muna, mag-antay, siyempre pag-aksyonan ang dapat pag-aksyonan para maabot mo yun. Galing. And naka-experience tayo ng Dahil sa buhay, hindi naman tayo palaging talo at hindi rin tayo laging panalo. May gusto lang din ituro sa ating yung Diyos bago natin maabot yung ururok na gusto natin sa buhay natin or yung pagiging successful ba na hinahangad pero natin. nakakyat naman tayo dati. Ito na. At nung nakaraang araw nga, nung bago pa magsimana Santa, ay meron nga ding nag-invite sa akin na umakyat daw kami ng Taklang Damulag. At yun yung kaibigan ko nung high school. At nasama naman tayo dito sa ating pag-akyat kasama yung Evangelical Church or dito yung church sa may kampo. At syempre, maaga nga kaming lahat na gumising para nga din sa pag-akyat na to. At mga sa oras nga na ito ay mga alas 5 pa lang din. At nandito na nga rin kami sa may paanan ng bundok ng Taklang Damulag at nag-uumpisa na rin yung pagpasok namin dito sa may trail. At syempre, yung mga trail na yon or mga pagsubok or mga daan na matataas, matatarik, ahon na ganyan, ay lahat kami ay dadanas doon. Or pagdadaanan namin lahat yon bago marating yung tuktok ng bundok na ito. At kahit nga din medyo humihirap na yung daan, medyo sumusukal na at medyo paahon na nga rin yung ahon, ay diretso pa rin kami sa aming goal for today ay makaakyat dun sa may tuktok ng bundok na ito. And ayan, shout out ka din po sa mga panibago kong nakilalang kaibigan sa pag-akyat sa bundok nga na ito. Cute naman ni Jera. Nagtanong kang kaya mo na siya. Dapat dinala natin dito sa yung mga kaya dito. Oo. Operation Tawas po. Hello. Ganda po kami ng Mount Everest. Mount Everest. At sa mga oras nga na ito, ay papalapit na nga rin kami sa may Peak 1 kung saan doon kami muna mamamahinga. At isa na nga rin itong pag-akyat namin ay isa na nga rin dahilan sa pagninilay-nilay namin bago dumating ang Semana Santa. Going up ah. At sa mga punto nga na rin na ito, medyo pahirap na nga rin yung daan. Kaya yung 3-year-old na kasama namin sa pag-akyat sa may bundok nga na ito, ay kinarga na nga lang din ng kanyang tatay. Sa Kalbaryo picture.
Grabe. Ilang taon na nga rin ang dumaan o lumipas bago nga ulit ako makaakyat dito sa may bundok nga na ito. Siguro naalala ko nung bata pa nga lang din ako, umakyat na din ako dito. And medyo nahirapan nga din ako, syempre bata nga din and nakakapagod nga na umakyat din dito. Dahil siguro nung bata ko ay hindi ko naman din alam yung mga pagdadaanan na ganito na medyo mahirap, matarik, maraming pagdadaanan, maraming puno na nakatumba, na dadaanan, masukal, ganon. At hindi mo alam kung anong madadaanan mo sa bawat paghakbang mo dito sa may bundok nga na ito. Dito pa yung bato ng tao. At dati nga din ay kasama ko nga din dito na umakyat yung tatay ko and yung kapatid ko. At syempre nandyan sila para gumabay habang kami ay umakyat sa may bundok nga na ito. At habang ko nga din ay tumatanda ay mas na-realize ko na lahat ng mga challenges, lahat ng mga paghihirap, lahat ng mga failure na na-encounter ko sa buhay ko ay preparasyon lang para sa purpose na ibibigay sa akin ng Diyos. Kaya ano man na mangyari ay tuloy-tuloy lang ako dapat sa pagkakbang ko at hanggang humihinga at nabubuhay ako dito sa mundo nga na ito ay may plano at purpose na ibibigay ang Diyos sa buhay ko. Slowly but surely. Ganyan sa buhay natin. Challenge tayo para mapatibay tayo. Dito. Para sa mga laban na ganito. Yes, sir. Let's go, chore natin. Water. Buti na lang na gano'n tayo. Creatine. Ayan yun. Tayo galing. Agad pa tayo. Let's go. Unti na lang to. For penitentiaran, ito na yon. Or meron pa. Kinaya, kakayanin pa pagbaba. Tuloy-tuloy lang. Yan sa buhay natin. Dahil hanggat humihinga tayo, may daan, may pagsubok na ibibigay ang Panginoon. Dahil buhay tayo. Alam na tayo. Hingal na tayo. Let's go. PR. Walang PR. Mahalaga makauwi. Pumunta dun sa tuktok. Hiningal man, nakaktak man ng pawis. Sulit dahil may magandang view and naka-experience tayo ng suffering na ganun. Dito na tayo. Dito na tayo sa bundok. Taas. Dating tinatanaw natin noon. Gusto natin akyatin. Pero nakakyat naman tayo dati. Ito na. Di ba? Salamat. Walang sawang. Let's go! Dito na yan. Meron tao dito. At iba nga din yung pakiramdam na makaakyat nga din ulit dito sa may bundok nga na ito nang hindi nga din ganun kahinga dahil nga din prepare tayo ni Lord para for suffering or anything na gusto niyang ipagawa sa atin. And kailangan natin gawin yon para sa purpose na nilaan niya sa bawat buhay natin. Mababa pa tayo mga siguro. Maabuti na ng 6 or 7 kilometers. Taas ng elevation.
At hindi rin ibig sabihin na kahit puro rejection yung natatanggap natin sa buhay natin ay wala tayong direksyon na patutunguhan. Dahil siguro may redirection na pinaplano yung Diyos sa atin. Higit sa iniisip natin yung gagawin niya sa bawat buhay natin. At may dahilan kung bakit niya pinapadanas sa atin yun. Galing nga! Hey, where you wanna go? Let's go! Para po siyang parang pag may mag-hug sa'yo. Parang ganyan. Parang ganyan po siya sa akin. Parang it symbolizes po ng yung nakakapagod na mundo, yung mga challenges natin sa buhay. Meron tayong ama na handang mag-comfort sa atin. Sa mundong maingay, magulo at nakakapagod, kanino ka ba tumatakbo? O kanino ka nga ba lumalapit pag nasa sitwasyon kang pagod ka na at hindi mo na kaya natanggapin ang hamon ng buhay? Pinatubo yun. Ako kasi sa Panginoon lang. And ayun nga, nagtiwala nga lang din ako sa kanyang mga promises, and syempre pinatibay ko yung faith ko na kahit noon ay medyo pa-downfall na nga din ako, ay naniwala ko sa purpose na ibibigay sa akin ng Diyos, na hindi ako dadalhin ng mga paako dito ng walang dahilan na mangyayari sa buhay ko. Malay pa po. Go, let's go. Let's go. Hindi na lang. Pababa, sprint. At hindi nga rin masasayang ang lahat ng leksyon na natutunan ko simula nung nag-uumpisa pa lang din ako sa pagtahak ng aking journey or paglalakbay sa aking buhay. Gusto ko mauna dahil nga. At kung may nais man or nangangailangan ng wisdom na galing sa Diyos na pinagkaloob niya sa akin, ay hindi rin ako mag-atubiling ipagkaloob yun o i-share yun sa kanila. Tapos lang natin At ang dahilan nga lang din kung bakit nga rin tayo nabubuhay sa mundo nga na ito ay syempre ay ating Panginoon. Kaya dapat ang Panginoon ay ating maging sentro ng ating buhay. Salamat nga po pala sa pagsama sa aking paglalakbay ngayong araw, and kita-kits na lang po ulit sa susunod na aking video. Paalam! Thank you for watching guys. I love you. God bless you. Bye!